Sa magandang gabi sa lahat mga karatiks, mula sa nationwide hanggang international. Mayroon lang ako sasabihin kasi marami nagsasuggest kung ano daw ang kahulugan ng hip-hop na legit sa fake. Ito naman sasabi ko, ang Radix Team legit na hip-hop ang hip-hop ay malalaman mo kung may alam sa hip-hop. Di lahat ng mga nasa 10 elemento ay hip-hop. Depende yan kung ang lahat ng mga hip-hop ay may alam sa pagiging hip-hop. Kasi unang-una, malalaman mo yan kung pag ang hip-hop ay mayroong kaalaman sa hip-hop. Kasi di lahat ng nasa 10 gumagamit ng 10 elemento ay hip-hop. Kasi malalaman mo yan kapag sila ay hip-hop kapag may alam sa hip-hop. Kasi yung panahon ng 70s, 80s century, 90s century hanggang 20s is mapapanggaan ng punk at hip-hop sa iba't ibang bansa, di lang sa ibang bansa kundi dito sa Pilipinas. Kapag nandiyan yung hip-hop, inaaway ng punk, tapos nagkakaroon ng rayuan, nagkakaroon ng rambulan sa mismong event na kung saan may kumakanta ng hip-hop, may kumakanta na rockista, kung saan namamaya pag ang rockista dahil sa hindi nagkakaintindihan kung anong ibig sabihin ng hip-hop. Kaya doon sa nilabas kong kanta na kahulugan ng hip-hop element, andun yung kahulugan ng kultura ng hip-hop mula sa 10 elemento. History at kahulugan nandun na makikita nyo yan sa Radix One Official sa YouTube channel ko. Tapos gumawa ako ng kanta ng hip-hop music. Nandun yung kahulugan, nandun yung history. Kung saan kinuha ko yun mismo sa mga iba't ibang tao na mula sa international hanggang local, mga talaga na una na mga tatay na, yung iba lolo na talaga. Doon ko nakuha yung impormasyon mula sa kanta na yun, at humingi ako ng basbas mula sa Amerika, Africa at sa mga matatandang hip-hop dito sa Pilipinas na sabi ko, pwede ba ako gumawa ng kanta nito kahulugan ng hip-hop at kahulugan ng musika ng hip-hop. Sabi nila okay lang basta tama yung ipapaliwanag mo, nasa kanta tama. Sabi ko sige, gagawa ko ng kanta, hanggang sa binuo ko yung kanta na yon. Humingi ako ng basbas sa Temple of Hip-Hop ako mula kasi sinuro ng gospel ng hip-hop Africa na membro ng Temple of Hip-Hop na pinaspasaron ako bilang party ng Temple of Hip-Hop. Tapos humingi ako ng basbas sa mga West Coast legends mula sa mga iba't ibang Hollywood superstars. Sabi ko kung pwede ako gumawa ng kahulugan ng hip-hop. Sabi naman nila okay lang naman din, gawin ko raw. Sabi ko hanggang sa ginawa ko yung kahulugan ng hip-hop, hanggang sa umabot to, nang nilabas ko to, naabot ng mga kapwa kong hip-hop mismo sa event. Kinakanta ko yan mismo sa event, sa mga event ng hip-hop na nandun mismo yung mga legendary, mga kapwa ko rap artist, yan, kinanta ko yan, makikita, mapapanood nyo yan sa YouTube channel ko, sa Radix One Official, kung saan may mga performer ako na kumakanta ko ng hip-hop elements. At then yun, yung kinanta ko siya, nagustuhan naman ng kapwa kong hip-hop artist yung performance, pati yung kanta, hanggang sa nagustuhan nila, hanggang nabalitaan ko, pinapatugtog na nila yun. Ang pagiging hip-hop kasi hindi madaling isang bagay na papasukin mo. Kailangan kapag pinasok mo yan, handa ka kung anong mangyayari, kung anong darating sa'yo. Kasi hindi ka, kapag naging hip-hop ka, hindi ka naman sisikat na naman agad bigla, hindi ka naman yayaman bigla. Kasi marami ako mga na-encounter na kapwa ko rap artist na tugubaga wala sila nakukuha ng TF, kumakata lang sila sa entablado libre. Depende na kung may makukuha silang pamasahe, may makukuha silang pagkain. Yung iba volunteer lang talaga, kumakanta volunteer.
yung mga gusto lang makipag-ambagan sa event ng hip hop. Dahil sabi nila, okay lang kahit walang TF, okay lang kung walang pamasahe, okay lang kung walang pagkain, basta nakambag kami sa kultura. Yan sa laging bukang bibig ng mga talagang hindi pa masyado kilala, hindi pa nauusad, hanggang sa nakilala sila, ganyan, kapag naglalabas sila ng kanta, nakikilala sila. Yan. Then, ang pagiging hip hop kasi hindi madaling paraan yan, kasi kumbaga, marami kasing mga akala nila hip hop ganito, ganyan, hindi nila alam yun, kasi iba ang performer, iba yung audience. Yung performer, alam nila kapag kumanta sila sa stage, alam nila kung bilang isang performer. Yung isang hip hop na akala mo talaga, tingin mo hanggang hip hop sila, pero kapag umakit yan sa stage, makikita mo yung performer na talaga legit na performer sa hindi talaga legit na performer. Makikita mo yan kung audience ka talaga, kung may alam ka sa pagiging audience na mapang matiyag. Makikita mo yan kung ano, sino yung legit, kung sino yung hindi. Kumbaga makikita mo yan, kasi kami mga talagang matagal na sa hip hop, tinitignan namin yung legit na performer, na legit na hip hop. Kapag nakita namin yung isang artist na kapag kumanta sa entablado, makikita namin yung delivery, yung performance, then etc. Maraming pabagay na dyan. Kaya nagkakaroon ng rap contest. Para sa akin, ang hip hop, para sa amin mga talaga may alam sa hip hop, ang hip hop kasi pinubuo yan ng 10 elemento, at hindi naman lahat ng mga bumibitbit ng 10 elemento hip hop talaga. Dahil iba yung tunay na hip hop, may alam talaga sa hip hop kung ano yung ibig sabihin ng hip hop. Kung rapper ka, alam mo kung pagiging rapper mo, hindi yung nakirap ka lang talaga. Kung graffiti artist ka, alam mo kung ano ibig sabihin ng pagiging graffiti artist, etc. Yung ganun yan, yung beatboxer ka o ano pa, ayan, alam mo kung ano ibig sabihin ng ginagawa mo. Yung mga pumapasok sa kultura namin, hindi yung para pumasok lang pero hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng ginagawa nila. Ayun yung parang yung sinabi ko sa kanta ko ng hip hop element, na marami pumasok na hindi alam ang aming kultura. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya yung nilabas ni Ransem na sa hip hop lahat ay kasya, doon lumabas yung 9 elements, ang sama yung rock at hip hop, mula sa banda, yung Barokyan Edgar, o at sa hip hop artist, hanggang sa doon nagkaroon ng kalamigan at One Love. Yung One Love na tinutukoy ni Ransem ay para sa buong hip hop community, mapa old school, new school, mapa lahat ng yung kanta ko na hip hop music, diyan makikita mo diyan yung kahulugan ng hip hop music, kung saan lahat ng mga parts ng hip hop music na nandiyan lahat yan. Nandiyan lahat yan. Diyan yung tinutukoy ni Francine na One Love. Hindi yung One Love na akala mo One Love sa mga gang at para sorority. Kasi akala nila yung hip hop, gang, o kaya sorority, hindi po yun. Ang gang, ang sorority ay samahan lang po na kapatiran. Ang hip hop ay kultura. Magkaiba po yun. Kahit anong gawin nyo. Ang hip hop kasi ay passion. Kapag ginawa mo, parang ang hip hop ay passion. Para ka nagsuot ng isang bagay na kung saan nagustuhan ng maraming tao hanggang ginaya na. Ayun lang, guys. Magandang gabi sa lahat ng Radix team, hanggang international, nationwide. Magandang gabi sa lahat. Radix 1. Peace.